Son of the Holy. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, and your kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven. Day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And do not bring us into temptation, but deliver us from evil. Amen. For the kingdom and the power and the glory are yours now and forever. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa lahat at pagpalain tayo ng pong may kapal sa mga biyayang ipahatid po sa atin. Magandang umaga po. Pagpalain ng dakilang lumikha ang lahat at bawat isa. Sumainyo ang kapayapaan, sumainyo ang banal ng pag-ibig, sumainyo ang liwanag, pagpasawalang hanggan. Ang pagpapala ng pong may kapal ay laging magnawnaw sa inyong kalagayan. Nang ang kapayapaan ay laging nahatid ang kasaganahan. Aking mga kapatid na nag-aaral, kung ang isang kabuuan sa kanyang pananampalataya at sa kanyang pananalig sa Ama na may lakip na gawain ng kabanalan at matapat na paglilingkuran, ang kapayapaan at kapanatagan ay laging sumasa kanya at laging naghahayag sa lahat ng panahon ng kanyang pamumuhay. Kayo na aking mga kapatid na nag-aaral sa paralan ng buhay, ipinagkakaloob sa inyo ng poong may kapal ng mabuting balita o mga pangaral na inahatid sa inyo, upang ang pangaral na ito ay maghubog sa inyo na magandang asal at kaugalian. Sa gayon, ang lahat ng inyong pagkakalooban ng tinapay na walang labaduray, magkaroon din ng kapanatagan at kapayapaan. Sa pag-akay ninyo sa kanilang kabuuan, sa paglalakbay, ay makita nila ang landas ng buhay ng kabanalan. Igawad sa kanilang kabuuan ang kapayapaan at kapanatagan sa pamamagitan ng paghahayag ng mabuting gawain ng may matapat na paglilingkuran. Sa gayon, ang sandaigdigan ay mapapanatag at ang kapayapaan ay maghahari sa buong sandaigdigan. Tulad ng wika sa inyo, ang kayamanang pangkalupaan ay mananatili sa lupa. Ngunit ang salita ng dakilang lumikha, lagi niyang winiwika, maging kudlit man ito o tuldok, ay laging maghahari magpasawalang hanggan. At ito'y laging nangyayari at nagaganap sa lahat at bawat isang kabuuan. Aking mga kapatid na nag-aaral, kaya nauwi ka sa inyo ang mga katagang na binitawan sa inyo na kayo'y magkaroon ng kahayagan ng mabuting balita na walang labadura. Lakip ang iyong banal na gawain at matapat na paglilingkuran. Nang sa gayon ang iyong mga kapatid na nagkakaroon ng kagulumihanan, nagkakaroon ng agam-agam, at ganoon din ang pagdidigmaan sa kanilang bayan. Hindi nila mawatas ang kahulugan at tunay na kabuuan ng salitang iyan. Kaya nga, ang wika sa inyo, ang lahat ng narito sa kalupaan ay mananatili sa lupa. Ngunit ang salita ng dakilang lumikha ay magpasawalang hanggan. Aanihin ng tao o ng nilalang ang lupang ito kung siyang magpapabigat sa kanya patungo sa Ama. Aanin ng isang katauhan ang yamang na narito sa kapatagan ng lupa kung hindi naman niya ito mabibitbit patungo sa dakilang lumikha. Wika sa inyo,
Ang tinapay na walang labadura na magbibigay sa inyo ng kaalaman at karunungan, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaligtasan at kapanatagan at kapayapaan. Sa ganoon, ang iyong paglalakbay sa lupang ibabaw ay banayad niyo itong tatahakin ng mayroong kapanatagan at kapayapaan. Mayroong pag-asa at panibagong bukas sa lahat at bawat isang nananalig at nananampalataya sa poong may kapal na laging may lakip na gawain ng kabanalan at katapatan sa paglilingkuran. Kung inyong nakikita sa buong sandaigdigan, naroon ang kanilang pagsisikap at pagsisikhay na makamta ng yaman sa kapatagan ng lupa. Nakikita at nauunigan din ninyo na ang pagdidigmaan sa bayan ay nagaganap. Hango ito sa talinghaga sa banal na kasulatan na kanilang tinutunghayan, na kanilang minamasid. Ngunit hindi nila nauunawaan ang kahulugan ng salitang niyan. Sa inyo na aking mga kapatid na nag-aral sa paaralan ng buhay, ay ibinibigay sa inyo sa diwa at buhay, nang sa gayon hindi kayo marapa sa inyong paglalakbay. Bagkus ang tanglaw ng ilaw sa inyong mga bumbunan ay laging naglalagablab na siyang magbibigay sa inyo ng kaliwanagan at kapayapaan. Ganon din sa kapanatagan sa inyong paglalakbay. Tanglawan ninyo ang inyong mga kapatid na naliligaw ng landasin. Huwag niyong panghinayangan ang iyong paghihirap sa pag-akay sa kanila. Bagkus sa inyong pag-aakay sa kanilang kabuuan, ay nagkakaroon din sila ng kapanatagan. Hindi lamang nila maarok o mabatid kung ano ang mga bagay na kanilang nararamdaman. Ngunit higit ay kailangan nila kayong laging nasa kanilang katabi at lagi nila kayong namamasid o nakikita nang sa gayon sila'y magkaroon ng kalakasan. Hindi aanhin ng isang tao ang yamang ito at di maaaring maghari sa kanyang sambahayan ang panaghili na siyang gugupo sa kanyang tahanan. Kayo na aking mga kapatid na nag-aral sa paaralan ng buhay, ipinagkakaloob sa inyo ang diwa nang sa gayon ay maisabuhay niyo ito na merong kayong kaalaman. Mahatid niyo sa inyong mga kapatid na mananampalataya na kailangan hubarin niya ang kanyang katauhan. Ibihis sa mga pangaral na nagbibigay kaligtasan sa bawat isang kabuuan. Nang sa gayon, ang kapanatagan na kanyang hinahanap ay mararamdaman niya sa kanyang paglalakbay. Agapayan ninyo at akayin ang lahat ng inyong mga kapatid na naghahanap pa ng mapangangapitan at ang daan na kanilang tinatahak ay makita sa pamamagitan ng pananglaw na inyong ipinagkakaloob. Ganun din, sa kanilang pagtahak, kalinsabay ninyo ang kanilang kabuuan. Tulad ng wika sa inyo, huwag kayong manghinawa sa kanilang pag-agapay upang sila man din ay magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan sa kanilang paglalakbay. Ang ningas ng apoy na ipinagkakaloob ko sa lahat at bawat isa na naglilingkod ng may matapat na gawain at banal ay aking paglalaglabin sa lahat ng panahon ng kanyang pamumuhay sa kapatagan ng lupa. Tulad ng winika sa inyo aking mga kapatid na nag-aaral. Kayo'y tinawag ng dakilang lumikha sa bunto ng karamihan upang ihatid ang mabuting balita ng kaligtasan. At kayo din ang aagapay sa kanila patungo sa landas ng buhay ng kabanalan patungo sa poong may kapal. Kaya aking mga kapatid na nag-aral sa paaralan ng buhay, magsikhay pa ang inyong kabuuan. Pagsikapan pa ninyo na ang mga turo at aral na inyong nakakamtan o mga pangaral na inyo'y hinahatid ay pamahagay nyo ito nang wala kayong pag-aalinlangan, ni hindi kayo naghanap ng anumang kasuklian
o mga papuri. Bagkus ihatid ninyo ang mga pangaral na magbibigay buhay sa lahat at bawat isa. Nang sa gayon ang iyong mga kapatid na naliligaw ng landasin na nagkakaroon ng kahinaan at ng kagulumihanan ay magkaroon ng kapanatagan sa mga biyayang ipinagkakaloob nyo sa kanilang kabuuan. Ganon din ang aking mga kapatid sa dako paroon. Hindi ko hahayaan, yan ang wika ng dakilang lumikha, na ang bayang kong hinirang ay inyong ilugmok at mawalan ng saysay. Bagkus ang aking salita ay aking ihahatid sa lahat at bawat isa sa buong samsinupong. Ang aking tinig ay magkakaroon ng kalakasan tulad ng kidlat at malakas na batingaw ay ihahatid ko sa apat na sulok ng sangdaigdigan ito. Nang sa gayon, ang kanilang kabuuan ay magkaroon ng katigatigan at makita nila ang kanilang sambahayan kung nasaan ang aking salita. Yan ang wika ng may kapal sa lahat at bawat isa. Kaya kayo aking mga kapatid na nag-aaral sa paralan ng buhay, makinig kayo. Pakinggan nyo ang mga pangako na ipinagkaloob sa inyo. Mga pangaral na magbibigay sa inyo ng inyong buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng inyong pagsasaganap at pagsasabuhay na lakip ang matapat na paglilingkuran, ay makakamtan nyo ang buhay na walang hanggan patungo sa dakilang lumikha. Ganun din, kakamtan nyo ang kasaganahan sa kapatagan ng lupa. Kung hahayo ang inyong mga sangkatauhan o ang inyong kabuuan sa paghahayag ng kabutihan at kabanalan na itinuro at ipinangaral sa inyo ng buong may kapal. Sumainyo ang kasaganahan at kalakasan. Ganon din sa aking mga kapatid na nagdidigmaan. Patuloy ang kanilang paghahanap ng liwanag. Patuloy silang naghanap ng kapanatagan. Patuloy nilang hinahanap ang tunay na salita ng buong may kapal. Hindi nila naulinigan ang aking tinig sa kadahilanan ng kanilang mga bitbiting ang siyang nagiging sagwil sa kanilang mga pangulinig. Sa kanilang unang pintigin ay di nila makamtan ang kapanatagan nito. Suklian ninyo ng kapayapaan ang iyong mga kapatid na ito nang nagkakaroon ng pagkaalinlangan at pagdidigmaan sa bayan. Ihatid ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng liwanag na inyong itatanglaw sa kanilang kalagayan. Hapitin ninyo ang inyong mga kapatid na naroon sa dako ng kadiliman. Ibigay nyo ang liwanag na pananglaw sa kanilang pagbabalik loob sa buong may kapal. May tungkulin ang inyong sangbahayan, may tungkulin ng iyong kabuuan sa paghahatid ng kapanatagan sa bawat isang kabuuan. Kaya aking mga kapatid na mag-aaral, ihatid ninyo ang kapayapaan sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpasawalangan. Ang kapayapaan ay maghari sa buong sangdaigdigan. Magpasawalangan. Ako'y sa inyo'y maghahayag ng tinapay na walang labadura at katatagpuan nyo sa banal na kasulatan. Sa talatang ito. Tatlong talata. Nakita nyo na? Lucas. Pahayag po. Igawin niyo pa po konti. Ayan, sandali lang po. Pahayag. 3,
4-5. Saan po ba ho yun? Pahayag. Okay po. 3, 4, Naku, 5. Tatlong talata po ba? oh, Pahayag. Wait lang po. Pahayag lang. hindi. 3, 4, 5. Hindi. Nadudo, Felicia. Hindi. Okay, pakitaas nyo nga po konti. Ate Lisa, please. Ano, Joy? 347 sa dulo yan. Ano? Ito lang Oo nga. dulo siya. Pahayag ano siya? Pahayag 3 siya. 3, 4, 5 nakalagay, di ba? 19, 20, 21. Yung page 19. niya kasi, 19, 20, 21. Tatlong talata, di ba? 21. Bahayag 3. Pahayag 3, 19, 20, Okay. 21. Bahayag 3, 19 hanggang 21. Okay. Nakita ko na nga. Ito na. Pahayag 3. Ang sulat sa iglesia sa Laodicea. Sa 19. Tinuturuan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka, pagsisihan mo't talikdan ang iyong kasalanan. Sa 20, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkakasalo kaming kakain. 21. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung papaano ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Hindi. 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 Pag-aralan nyo muna. Pahayag ano po? Pahayag Pahayag 3, 3 po. 19, 1921 po. 2021. ulitin ko lang po, bayasahin ko lang po para mas malinaw. Hindi. Sa 19 po, tinuturuan ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka. Pagsisihan mo't talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkakasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Salamat po. Marami pong salamat. Maaari po bang magbahagi si Sister Conching? So, Sister Conching, okay ka ba?
Mm. Para sa akin po, mm, para sa akin po, parang isang paalala po ito sa atin. At sabi nga po niya, tinuturoan ko, sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga magsikap ka pagsisihod ng talagda ng iyong kasalanan. Kasi sa bagay, hindi naman po tayo talagang perfecto. Wala naman po talagang taong perfecto. Pero dahil sa pag-aaral natin, alam natin kung ano yung masama at mabuti. Kung nakakagawa man po tayo ng hindi maganda, ay nakakahingi agad tayo ng tawad sa kanya. Kaya nga po sinabi niya na tinuturuan at sinusupil tayo sa sinusupil niya, tinuturuan tayo. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya nga po, sinabi nga po niya, yung kung nakatayo siya sa may pintuan, kaya sabi niya nga po ay kung kakatok siya, ibig sabihin po kung mayroon tayong kapwa na nangangailangan ng tulong, hindi man po sa material na bagay, kahit hindi po material na bagay, kahit po sa pamamagitan lang po yung nga po natututunan natin ay sasabihin, ipagkakaloob po natin sa kanila yung mga natutunan natin, ay parang siya na rin po at tutulungan natin yung mga humihingi sa atin ng tulong ay hindi naman ay para kung ano man po yung itutulong natin, material man o sa spiritual, ay sa kanya po siya na po yung tinulungan natin. Yan lamang po at marami pong salamat. Magandang umaga po. Salamat po. Maaari po bang mag-share si Sir Ruby? Si Sir Ruby? Ano yan? Lang. 35 yata yun. Tanong sa akin yun na kung magkano benta niya. Off ang mic mo, Ate Ruby. Ate Ruby, naka-off po yung mic mo.
Ay, good morning po. Iba po yun sa akin dito eh. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masgasig ka. Pagsisihan mo talikuran ng iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakagat sa pintuan. Hindi rin dininuman ang aking pining at bubuksan ng pinto. Papasok ako at kakain akong kasama niya. Ang magtatagumpay, bibigyan ko ng karapatang umipo sa katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon, sabi ng aking mga kanyang trono. Gandang umaga po. Pwede po bang literal? Totoo naman po na yung pagmamahal po sa atin ng Panginoon ay kumbaga walang katumbas. Kumbaga po hindi matutuldukan. Pero po kahit po sobrang mahal tayo ng Panginoon, na kinakalingan niya tayo, kahit po madalas ay nakakalimutan natin siya. Tapos po, minsan dumadating yung punto na sa oras ng saya, nakakalimutan natin ng Panginoon. Pero pagdating ng panahon na malungkot, tapos may mga problema, saka lang siya nakaalala. Pero po, sabi nga po, ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, walang kondisyon. Sobrang pagmamahal niya, kaya nga po, dahil sa pagmamahal niya, binaba niya yung anak niya. Para siyang maging daan para tayo magkaroon ng access para sa itaas. Pero po, minsan po, kahit po mahal tayo ng Panginoon, hindi naman po pwede na puro bigay lang siya. Dapat po kasi, kumbaga, matuto din tayo kung nagbibigay siya, matanggap tayo. Para sa akin po, yung pagpapasalamat po sa Panginoon, isa po yun sa malaking bagay. Kasi po, minsan po kahit po sa mga tao, sa simpleng bagay na nangyayari, kahit nga po minsan sa jeep lang, nagpaabot, sasabihin, bayad po. Tapos yung nagbayad na yun, inabot ng bayad niya. Pero, hindi man lang siya nagbitaw ng kahit kaprasong salamat. Pero po, siguro po kasi na, ko po yun din eh. Yung pag po inabot niyo yung bayad, tapos wala man lang salamat, para pong masakit sa na, hindi man lang nagbigay ng konting salamat. Pagkano ko po sa is hindi man kasi po wala na po tayong pwedeng ibigay sa Panginoon. Kasi nasa Kanya na po lahat. Siya po yung nagbibigay sa atin sa mga bagay na kailangan natin. Yung pasasalamat po is napakalaking bagay po. Yun para sa Panginoon. At para po, isa pa pong way, para po sa akin, para po makapagpasalamat tayo ay sa paggawa ng mga bagay na makakalugod sa Kanya. Sabi nga po, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Kaya yun lang kung pagkakaunawa ko na kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, ay ginawa mo na sa Kanya. Kaya po, yung pagtulong ko sa kapwa, sabi nga po, na walang hinihintay na namang kapalit, labis-labis po yun ng tuwa, ang balik nun sa isang taong gumawa ng kabutihan niya sa kapwa. At kung gaano po na yung tao na gumawa ng kabutihan na walang hinihintay na kapalit na natutuwa,
maraming salamat. Sinabi ko na maraming salamat sa iyo. Kung natutuwa po ang tao, higit po natutuwa ang Diyos. Kasi po, kahit po sa simpleng bagay, na ginawa mo sa kapwa mo, na nakakalugod din sa Panginoon. Kaya po, hindi man po, kahit po, sabi nga po ni Ate Conching, hindi man po material, kahit po simpleng bagay, na makakatulong ka sa kapwa mo, sa pagpapalakas, pagbibigay sa kanya ng suporta, pagpapalakas ng loob niya, sa mga bagay na napagdaanan mo na pwede mong i-share sa kanya na kaya mo yan. Ako, napagdaanan ko na yan na kaya ko. Kahit ikaw, kakayanin mo yan. Sa mga simpleng bagay po na gano'n, po, sa pagdarasal po, sa kapwa, sa taong nangangailangan, pagbibigay po ng kapayapaan para sa isip niya na nagugulumihanan, malaking bagay po yun para sa taong pinagdarasal mo. Kaya po sa akin po, kahit po simpleng bagay na nakakarawas po sa maghapon, at nagpapasalamat po ako. At sa umaga po sa pagising, nagpapasalamat din po ako. At nagising pa rin po ako. Humihingi po ako ng tawad sa akin mga pagkukulang at salamat ng maraming. Good morning. Salamat po, Sister Ruby. Maaari po bang mag-share si Ate Remy? Kala mo, Hello, Ate Remy. Kumusta? Buti naman po. Gusto mag-share ni Ate Remy? Para sa akin po, lahat ng sinasabi, totoo yun. At saka sa akin po, kung mayroon man tayong hinihingi sa itaas, sabi, yun lang, maka-realize ka na. Siguro ang sa taas, sabi, anong ka nang hihingi kasi mayroon kang kailangan. Pero kung nandoon ka sa kabutihan, parang makalimutan daw siya. Totoo yun siguro. Kasi makalimutan din natin yan siya kung mayroon tang mabuting ano pa yun, na mayroon tayong biyaya na binigay, nakalimutan natin sa pagpasalamat sa Kanya. Totoo yun, minsan makalimutan talaga natin. Kung nandito o dito ta sa ano pa yun, yung mga kahurian, mga problema, yun, makaalaala tayo sa Kanya. Totoo yun. Para sa akin, ganun yun. Labi na marami tayong problema, makalimutan natin yun. Yun ang sa akin. Salamat po. Salamat po, Ate Remy. Tagal natin hindi nakita, Ate Remy, Ilang taon na yun. Yun na lang. Kasi nandito si Nurse. Ikaw din, sasali ako. Salamat po. Ngayon, maraming magandang umaga po. Ang kalakasan ay sumainyo. Ganun lang, pwede ba mag-share si Sister Love? Lovely. Hello po. Wait lang po. No. Hello po. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa mahalaga. Sister Love, pakilakas. Malaki na. Hello po. Okay. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa mahalaga. Nawawala ka. Dakilang banal na Espiritu, ganun din sa mahal na Ina Birhen Maria. Sa akin pong pagkakaunawa, sa binaba pong tinapay na wala pong levadura,
tama po nga yung sina sister na isang palaala po 'to sa atin. So, ang ibig para sa akin po, pinaparating po ng dakilang lumikha na na lahat Hindi po na marinig. hindi marinig? 'Di ba? Naririnig po. Hindi ba? Naririnig ko yan. Na Opo. na tayo pong bilang isang manggagawa, na pinapaalala sa atin na wag na nating balikan yung dati nating kahapon at kung may mga tao man na gumagawa sa atin ng hindi mabuti, ipanalangin na natin na lang at maging mapagkumbaba tayo at patuloy tayong gumawa ng kabutihan sa kanila at lagi nating dadalangin na ang kapayapaan at pag-ibig ang sumaatid. Yun lang po at marami pong salamat. Magandang umaga po. Salamat po. Maaari po bang mag-share, Sister Jo? Magandang umaga po. Sa akin din po, isa po siyang pagpapaalala na tayo po, nandito na po tayo sa aralan na to. Tayo po dapat ang magbigay ng tawag dito. Tayo po yung magbigay ng kabutihan, gumawa ng mabuti. Kung tayo man po ginagawa ng hindi maganda, wag po natin ibalik sa kanila. Nandiyan lang po siya lagi sa tabi natin. Nanghihintay lang po siya na humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng mga nagagawa nating kasalanan. Yun lang po. Salamat po. Maaari po bang mag-share si Maria, makikinig ka lang ba o mag-share ka? Doktora? Kinig lang po muna kami kasi nasa biyahe po kami. O sige po, Brother Norjay, Tony. Magandang morning po. Una tuli po, papurit po salamat po sa poong may kapal, sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa banal na Espiritu Santo, ganoon din po sa mahal na Inang Maria. Sa tinapay pong ibinaba sa kalagitnaan, tawag nito, medyo magandang tinapay para sa bawat isang kabuuan. Maging sa aking kabuuan po ay kumbaga parang ang tawag niyan, yung tamang-tama, ibig sabihin talagang tamang-tama po na patama sa aking kabuuan, parang ganoon po. Kung aking pong babasahin po muna, sabi ko dito sa sa payag 3:19 hanggang 21 po. Sa 19 po, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo't talikuran ng iyong mga kasalanan. Dito po, gaya po ng nasabi ng bawat isa, paalala, tagubilin sa ating mga kabuuan na hindi ibig sabihin na tayo'y nasa Kanya na hindi tayo sasaway ng Panginoon. Ibig sabihin, yung lahat, ibig sabihin po, ang pag-ibig ng poong may kapal ay pantay-pantay sa lahat. Maging tayo nasa Kanya na or tayong mga wala pa sa Kanya, or yung iba pang hindi pa bumabalik sa poong may kapal. Maging sila man or tayo ay sasawayin at pagbibigyan, paalala ng poong may kapal na kung sakaling tayo'y napapariwara or naliligaw ng landasin o bagtasin natin sa ating pag-aral, ito'y tayo'y nga po'y sasaway ng Panginoon dahil nga sa kanyang banal na pag-ibig sa atin. Kaya ang tagubilin niya ay maging masigasig po tayo. Ibig sabihin, hindi natin yung parang, kasi may tendency po na pag tayo sinaway or pinaalalanan, yung parang magkakaroon ng
samang damdamin ba, parang ganun. Pero sa pag-aral po natin sa buhay diwa dito sa tinapay na bigay ng Panginoon, ang mga paalala niya ay magbibigay buhay po sa atin. Ibig sabihin, hindi kung maaaring hindi na tayo makabalik doon sa ating nakaraan, yung nating mga masamang pag-ugali or masamang gawi. Ito ang pinagkakaloob ng Panginoon sa kanyang susupil sa ating mga kalagayan, sa mga pag-aaral na pinagdadaanan po natin. Kaya maraming pong salamat at sa tinapay na ito, kung sakali man po Lord na nagkakaroon ng kaguluhanan sa mga pag-aaral, lagi pong buksan ang aming isipan na maunawaan yung mga binibigay niyo po sa amin, binababa niyo po yung mga tinapay na walang libadura po. Sa 20 po, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Dito naman po lagi niya pong sinasabi na lagi lang po siyang nandyan. Tayo lang po nakakalimot, maging ako ay nakakalimot. Hindi man po sinasadya o sinasadya, pero yung pagmamahal niya, alam po natin na nandiyan po. Yung kapatawaran niya ay lagi lang pong nasa atin din, higit sa mga kapatid na nangangailangan. Kaya tayo pong nakaunawa na sa tuwing tayo yung nadarapa sa ating mga pag-aaral, alalahanin lang po natin lagi na siya yung lagi na dyan sa ating harapan. Makita po natin, maalala sa ating mga kabuuan yung kanyang mga binigay na tinapay, turo at aral sa atin ay ito na, kumbaga ito na yung paalala sa atin na lagi nating maalala na siya ay laging nandyan at yung tawad ay lagi nating maihingi sa kanya at muli tayo makabalik at muling magpatuloy sa ating mga lakarin patungo sa kanya. At may babigay din po natin to sa mga kapatid na nangangailangan, higit sa mga nangangailangan po. Sa 21, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo nakatabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Dito naman po yung parang pinapasabi sa atin, pinapatid na sa lahat ng pag-aaral na pinadaanan, sa lahat ng pagsasanay na ating kakarapin pa, sa lahat pong yan, pag ating pong natagpumpayan, yung pagpapala niya, yung hiningi po natin, yung kapayapaan, yung kasaganahan, yung katatagan, ay mapapasa atin po lahat ang mga bagay na yan. Kailangan lang po yung tuloy-tuloy, walang humpay na pagsasagawa ng kanyang tinagabiling sa atin, yung pagsasaganap ng tungkulin na may katapatan, na wala pong hinintay na anumang kapalit, pabayaran, bagkus ay yung kababaan pa rin po ng kalooban sa pagsasaganap ng mga bagay na kanya na pong tinuro sa atin. Kaya po Lord, maraming pong salamat sa tinapay na ito na inyo pong binigay sa umagang ito. Paumanin po patawad sa mga pagkukulang na aking kabuuan, maging ng mga batisang kabuuan. Maraming pong salamat at muli po, pinapalit ko po ang pupupuri at salamat sa inyo po aming dakilang at sa banal na Espiritu Santo, ganoon po sa mahal ni Nang Maria. Magandang morning po. Salamat po. Maaari pong magbahagi si Joy, si Sir Joy. Umaga po. Ako ay nagpupulit at papasalamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa banal ng Espiritu Santo. Magandang umaga. Para po sa akin is pagpapaalala nga po ito na ano man daw nga po ang ating pinagdadaanan, wag na daw po tayong susuko kasi tinanggap na po natin siya. Pumatok po siya sa atin, tinanggap po natin siya, binibigay siya, nasa isang sabi lang po, mag-push po, ano man daw po ang pinagdadaanan natin, na mabigat man o magkaang patuloy po tayong manampalataya sa Kanya, kasi siya po ang lagi nating kaagapay. Ano man po mangyari sa atin, sa tulong po ng pananampalataya, pag-ibig po na ipinagkakaloob natin, at ganun din po sa paggawa ng kabutihan na may halang kabanalan, patuloy po tayong magtatagumpay. Gano'n
man po kabigat, kung saan naman po kalaki ang pinagdadaanan, ay sa huli parang po ay magtatagumpay at magtatagumpay tayo. Basta lang po, wag tayong bumitaw o wag po tayong yumiko sa landas sa kanya po ibinibigay sa atin. Yun lamang po, binabalik po papuri pasalamat sa aking Ama, sa dakilang anak sa banal na Espiritu Santo, ngayon dito sa amin. Salamat po. Marami pong salamat. Maaari pong mag-share si Kuya Tony. Kuya Tony. Ay. Kuya Tony. Nawala yung connection ni Kuya Tony. Kuya Tony. Kuya Tony, ikaw naman. Mukhang nawala ata kayong lahat dyan. Kami na lang ni si Sister Ruby dito. Narito po. Dito pa po kami. Okay, Tony. Basta lang po ako sandali. Marami po sige. salamat. Ako na po ba? Sa inyo na. It's your floor shine. Magandang umaga po sa lahat. Bagong lahat ay papuri muna sa Diyos sa kaitasan at sa lupay kapayapaan na lagi niyang pinagkakalob sa kanyang minamahal. Manatili po tayong mababa ang ating kalooban. Diyan po tayo binabasa ng Panginoon kung tayo tunay na kanyang mga anak at kaalagad ng katotohanan. Ang bawat tao po ay may kanya-kanyang panahon niya. Kabataan, sanggol, kabataan, hanggat ating sinubukan ang galaw ng ating mundo na tayo nararapat na sumunod lamang. Ito ay isang paraan ng Diyos kung paano tayo magliliwaliw sa kagandahan ng ating daigdig. Dito po tayo sinusubok ng Panginoon. Tayo binigyan ng kalayaan upang maunawaan natin, maintindihan natin kung bakit tayo nandito sa mundo na ating ginagalawan. Ang ating isipan ay hindi pa nauukol sa kabutihan at kabanalan sapagkat tayo'y naaaliw ng kagandahan ng mundo na ito. Sa lahat ng dako na ating puntahan kaliwa at kanan, tayo'y naaaliw, nabibighani, nasisihan, naliligayahan. Kaya yung ibang tao ay hanggat nais niya na makita ang kagandahan ng daigdig na ito ay patuloy siya. Subalit, sabi ka, kung may panapanahon tayo sa pag-aaral dito sa mundo na ito, kailangan nating malaman kung ano ang dahilan ng Diyos kung bakit tayo dinala dito sa mundo na ito upang tayo'y mag-aral at maunawaan ang takbo ng bawat tao, bawat taong ating nakakaharap, bawat taong ating minamahal. At dito umuunlad ang ating unawa. Kaya nga tayo nag-aaral at nagsisikap upang ang ating kinabukasan ay gumanda. Subalit hindi lahat ng ating pagsisikap ay nagkakaroon ng katagumpayan. Subalit ang iba ay nasa rurok ng katagumpayan. Kaya sila ay nakakalimot.
na ang kanilang tinatanggap o natanggap ang kabutihan ng Diyos ay kanilang tinanggap at nagkamali sila at nakalimot kung sino ang nagkaloob sa kanila. Ang akala nila ay ang katagumpayan nila ay sila ang naghanap. Sila nga ang naghanap, subalit ang Diyos ang nagbibigay ng kapalaran sa bawat isa. Hinayaan tayo sa ating katagumpayan hanggat sa karamihan ay naliligaw sa landas na ito. Ang panahon na yan ay merong katapusan. Katulad ng natin, mapapalad tayo, yung mapapalad ng nasa kalagitnaan pa ng edad ay nakilala na ang Panginoon. Tinawag na ang bawat isa sa kanya-kanyang edad at kanya-kanyang panahon at kanya-kanyang aral. Tinawag tayo ng kanyang tinig at tayo sumagot. At atin naman siyang pinapasok, binigyan ng pagkakataon upang ating maunawaan kung ano ang nais niya sa bawat isa sa atin. Ang kaloob niya ay napakabuti na hindi natin naintindihan simula pa man nang tayo isilang. Alam niyo, mga aking mga kapatid, tayo'y lahi ni Abraham, amang Abraham. Hindi tayo lahi ni simula pa man. Ito maibabanggit ko lang. Simula pa man nang isilang si Adan at si Eva ay meron ng kalaban. Meron na tayong kalaban. Si Adan, si Eva, at simula pa man natukso na si Eva. Hindi si lalaki ang natukso, kundi si Eva. Nang ipanganak nila, ano nga po ba, ano ang pangalan ng anak niya? Kung sino po nakakalimutin na po. Ang pinatay ni pasensya na po, hindi ko maalala. Si Abel at Cain, Kuya Tony? Si Abel at Cain? Yun po, si Abel at tama po, marami pong salamat. Si Abel at si Cain. Si Abel, pinatay ni Cain. Tanya po simula pa man meron ng masama at mabuti. Hanggang nagkaroon uli ng anak si Eva, si Seth. Ito po si Seth ay ang ating lahi ng kabutihan. Hanggang bumaba na kay Abraham. Hanggang kay Jacob, kay Isaac, kay Jacob. Yan po ang ating lahi. Hindi po tayo ng lahi ng masama. Kaya tayo tinatawag niya at tinawag at minamahal. Pinabayaan lang po tayo na maging malaya. Hindi niya pinipigil ang ating kalayaan sapagkat meron tayong panahon, pagkakataon na matutunan ang lahat ng bagay dito sa lupa. Kaya nga, tayo'y nakarating na sa roro ng katagumpayan at kapalaluan at hindi ang karamihan ay hindi nagtagumpay. Katulad natin, maraming dahilan ng Panginoon. Subalit, ang kanyang minamahal ay kanyang tinatawag at hindi pinababayaan sa lahat ng mga bagay. Kung ano ang wala sa atin, kanya ipinagkakalob. Kung naintindihan niyo rin po yung 40 years na silang naglakbay, na wala silang makain at wala silang mainuman ng tubig, ang Diyos pa rin ang nagkaloob. Kaya maraming tao ang isipan ay sila ay pinababayan, tayo pinababayan. Subalit itong lahat ng ito ay turo at aral upang tayo maging matagumpay. Nauunawaan natin. Kaya nga ang lahat ng salita niya ay
lahat ng mga payo niya ay binaba at pinagkaloob sa lahat ng kanyang mga apostol. Dumating ang ating Panginoong Jesucristo, lahi ng kabutihan. Kaya ang lahat ng kanyang mga salita na itinuturo sa atin ay ating natatanggap. Panahon na upang tayo kanyang paglingkuran, tayo kanyang bigyan ng aral upang maipatuloy natin ang lahat ng kanyang nais sa bawat isa sa atin. Kanya-kanya tayong panahon, pag-uugali, pag-aaral, at ito'y ating ituturo sa ating mga mga. Ang unawa ay kailangan bukas ang unawa ng bawat isa. Hindi lang sa isang bagay. Sa lahat ng kilos at gawa, kailangan nating maunawaan. Ang ating natural, ang ating talagang ugali ay makikita natin at malalaman sa darating na panahon. Ito na nga, aking mga kapatid, tayo nga'y pinagbigyan ng Panginoon at tayo'y natuto ng gusto sa kanyang mga tulot aral at merong mga kanyang minamahal mga taong nagbibigay ng kalugod-lugod sa pag-aaral na ito kanya atin namang madaling maunawaan. Kaya nga ang pagkatok ng ating Diyos, Panginoong Hesus, ay napakahalaga at atin naman tinanggap at tayo at siya ay sumaatin at tayo ay kumikilos ng hindi na sa atin kundi siya na, sapagkat alam na natin ang mabuti at masama. Alam na natin kung tayo'y mataas o mababa. Ang kababaan ay napakalaking maipagbabago sa ating ugali. Ang kataasan, wika ngay, kung ganong kataas ang iyong lipad, kapag ikaw ay bumagsak lagapak, wala nang karapatan na ikaw ay magbago o magkaroon pagkataon na ikaw ay magbago muli sa pag-uugali. Kaya nga ang kababaan, ito ang kababaan na lahat ng ugali ng tao ay mawawala. Kayabangan, kataasan, suwail, ayun mga ugali ni Satanas yung mga yan, aking mga kapatid Ang kalaban natin dito ay si Satanas, hindi mga tao si Satanas. Ang lahat ng kanyang alagad ay tinutugso ang lahat ng mga ugali, ang lahat ng mga anak ng Diyos. Sinumula pa man hanggang ngayon ay naandiyan pa rin, walang pabago aking mga kapatid. Nasa tao na upang maintindihan kung ano ang nararapat natin gawin sa ating kapwa at sa ating mga minamahal. Yan lang po siguro at naway nagkaroon tayo ng unawa kung ano ang nais ng Diyos sa bawat isa. Magbago pa tayo kung tayo mayroong pagkakamali pa, alisin na natin ating bitbitin na tayo ito sapagkat ito ay nagpapabigat sa ating kaluluwa at spirito na ating nais na maging magaang sa Panginoon Diyos. At bayaan na natin ng Panginoon ang lumakad tayo susunod sa Kanya. Kaya nga, kung sumunod tayo sa Kanya, tayo pa nadarapat siya ang babangon sa atin sa lahat ng ating mga paghihirap na ito. Hindi lahat ng panahon tayo naghihirap. Merong pagkakataon at panahon na tayo liligaya at pagkakaroon ng kasiyahan at ating ito'y ipamamahagi sa ating mga aminan. Marami po sa magandang papuri sa Diyos, sa kaitasan, at sa lupa ay kapayapaan na kanyang pinagkakalap sa bansang kanyang minamahal. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po. Maraming pong salamat. Ngayon din ay kapatid na Lydia. Narinig niyo po ako? Opo. Sige po. Nakatapat po kasi sa tenga ko yung Oo nga, kita na butas ng tenga mo Ako yun po pa rin pinapasalamat sa kataasan sa Diyos Ama sa langit, Yahweh, sa Panginoong Jesus, sa mga banal na Espiritu Santo ng katotohanan, ganyan din po sa mahal na ina. Ngayong umaga po.
Sa binigay pong paksa po sa atin sa 19 na tinuruan ko at sinupil ang lahat ng aking iniibig. Kumbaga po, siya po yung taga-pastol sa atin na mga tupa, kagaya po natin. Kumbaga sa mga gulang, siyempre ang lahat po ng ating mga anak ay kailangan po natin supilin. Kumbaga itama sa landas ng kaaya-aya sa mata ng tao o sa mata ng Diyos. Kung tayo po ay kanyang sinusupil at iniibig, kailangan po kung ano man po ang ating natutunan, sinasabi nga dito na magsikap ka. Hindi yung lahat ipipid na lang sa atin, di ba ho? Kailangan pagsikapan natin kung paano natin magagamit yung mga itinuro sa atin. Pero unat sila, sinabi dito, pagsisihan mo talikdan ng iyong kasalanan. Ang pagsusupil nga po yun yung paggawa ng hindi maganda sa ating buhay, na pagkakamali para tayo malayo sa Panginoon. At yung mga ganong mga bagay, pag ito po ay atin na control at hindi na natin ito mababalikan pa, talaga pong makikita ng Panginoon na talaga tayo po ay nagbago, nagsumikap talaga ng husto sa kanyang pagpapala sa atin. At nakatayo ako sa labas ng pinto at tumutuktok. At kung di rin gininyaman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkakasalo kaming kakain. Dati naman po tayo ganyan nakatayo po sa pintuan ng ating pagkatao, tinatawag kahit sa literal na bahay natin. Pag mabumas po, di ba, pag may kumatong, di ba po, kailangan po natin itong tanungin sino siya o either na pagbuksan po natin. Pero pag once na hindi po natin narinig ang kumatok, di ba po, hindi natin malalaman kung sino yung kumakatok sa labas. Pero yung pong pagkatok sa atin ng Panginoon, sa ating isipan, sa ating puso, lalo na doon sa pag dumadating tayo sa mabibigat na problema, hari nawa ay marinig natin. At sa ganun, pagbukas natin, dala nila yung kapayapaan para tayo magkaroon ng kalumanay sa ating pagkatao, sa ating isipan na magulo, sa ating puso na kakabog-kabog, baga dahil sa problema. Pero kung nandyan nga po ang kanyang tinig, wala nga po tayong magiging problema dahil marinig po natin ito at makakasalo nga natin siya sa lahat ng bagay. At magtatagumpay nga daw ay upo katabi ko sa aking luklukan. Kung paano ako'y nagtagumpay ay ako po ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Mapalad po ang mga makakasalo ng Panginoon sa kanyang piging o siya sinatawag na sa kanyang katabi na luklukan, na kahit na tayo ay binigyan na ng mga silid sa bawat lugar sa kaitaasan, maswerte po tayo kung mapagtatanggungpayan po natin lahat ng mga pagsubok dito sa lupa. Sa tulong at agapay po niya, matututunan po natin na mapagtagumpayan nga po ito. Dahil may guidance tayo ng Panginoon. Isipin na lang po ninyo, literal, pag wala pong guide ang isang nilalang o isang bata o isang tao, ng sino man, di ba po mag-decision siya mismo sa sarili niya, nakala niya ay tama. Pero kung ito po ay may nagigiya sa bawat isa sa atin, malalaman natin ang tama at mali kung anong totoong sinasabi na nagtuturo sa atin, di ba? Lalo na dun sa mga magiging experience natin. Kaya nga po, hanggang ngayon po, dapat tayo magpasalamat, magpuri sa pamamagitan ng ating mga gawang buti. Doon lang man po ay makapagpasalamat tayo sa Kanya na tayo po ay Kanyang ginaguide po hanggang ngayon sa buhay po natin, sa kasalukuyan tinatawag na new generation, pero nandiyan pa rin po yung pagpapala niya. Pero patawad po dahil hanggang ngayon din po nandito pa rin yung panunumbat sa Kanya pag tayo ay dumating sa mabibigat na pagsubok, lalo na yung walang tinatawag na hindi pa nabubuksan ng kanyang kalagayan, yung tinatawag na konsensya. Pero harinawa, meron nga daw tayong tungkulin na i-guide natin sila kahit sa panalangin man lang, napakabisa na po yun. Kung lalakatin pa natin po lalo ito ng gawa,
mas mainam po. Pero sa tulong at awa niya, siya nawa ang mag-hari sa ating kalagayan. Yun lamang po at magandang araw. Maraming salamat. Pinagalat po ang aking po pasalamat sa kitaas sa Diyos ang salamat, Yahweh. Sa mahal na poong Jesus, sa mga banal na Espiritu Santo ng katotohanan, ganito sa mahal na ina. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat at bawat isa. Naangoy ka sa kalagitnaan na kayong tinawagan sa bunto ng karamihan sa iba't ibang paraan. Kayo'y tinawag ng Ama upang pahayagan ng kanyang mga pangaral. Tinapay na walang liboduray, binigyan ng buhay upang maunawaan ninyo ang mga bagay na ito at maisaganap nyo ito ng mayroong pananampalataya sa Ama at pag-asa na kayo'y makakahango ng inyong kabuuan at ng inyong mga kapatid na naliligaw ng landasin. Tulad ng winika sa inyo, kayo'y tinuruan at tinuturuan hanggang sa kasalukuyan. At hindi lamang kayong narito na nag-aaral sa paaralan, kundi ang lahat at bawat isa'y inaaralan ng buong may kapal. Sabi nga hindi nauunawaan ng karamihan dahil talinghaga pa rin itong sinasaganap at sinasabuhay. Kung magagayon, kailangan ninyong unawain, kailangan ninyong alamin at batirin ang mga salita na ibinibigay sa inyo, mga pangaral na naguhubog sa kanyang mga anak. Sapagkat iniibig ng dakilang lumikha ang lahat ng kanyang nilalang. Ibig niya na ang lahat ng kanyang nilalang ay muling dumako sa kanyang kaharian, sa kanyang paraiso, upang hindi maramdaman ng sino man na sila'y naiiwan o nakakaligtaan ng dakilang lumikha, kundi ang lahat ay kanyang iniibig at iniirog. Ganon din aking mga kapatid na mag-aaral. Ang mga pangaral niya ay itinuturo sa inyo kung papaano nyo susupilin ang inyong mga sangkapin, kung papaano nyo pag-iisahin ang inyong mga sangkapin sa paggawa ng kabutihan. Higit na kailangan ninyong humingi ng inyong tawad o patawad sa buong may kapal sa pamamagitan ng inyong paggawa ng kabutihan na matapat na paglilingkuran. Ito ang pinakasusi sa lahat at bawat isa. Paano kayo makahihingi ng inyong tawad o kapatawaran sa inyong pagkukulang kung hindi nyo tatanggapin ang mga pangaral na ipinagkakaloob ng Ama? Kung papaano kayo inaalalayan at ginagabayan sa bawat hakbangin ng inyong kabuuan. Kung hindi ito mararamdaman ng sino man, ay hindi niya nga matatagpuan ang landas ng katotohanan at kapanalan. At sa pagkalagitnaan nga, sabi niya, kaya ibinigay ang tinapay na ito, aking mga kapatid na mag-aral. Sa mga nagaganap sa kapatagan ng lupa, maraming nagwiwika o maraming nagsasalita na ang wika ay ito na ang huling yugto ng buhay ng sangkalupaan. Ito na ang hagupit ng dakilang lumikha. O ito na ang kahatulan ng dakilang lumikha. Kaya nagaganap ang samut-saring mga pag-aaral o mga pagsubok na narito. Hindi kaya nauunawaan ng isang kabuuan kung bakit ito nagaganap. Hindi ito gawa ng dakilang lumikha, kundi gawa ng tao. Kung kinakantiman ng isang kabuuan, kung ito may pinangangaralan sa iba't ibang pamamaraan, ito ay isang paggising. Ito ay isang pag-aayos ng isang katauhan upang magbalik loob, upang pagtikaan ang kanyang pagkukulang o pagkakamali at isuko ang lahat-lahat sa buong may kapal sa pamagitan ng kanyang paggawa ng kabutihan at banal na gawain na matapat ng paglilingkuran ay mararamdaman niya ang salita ng Ama na siyang nagbibihis at magbibigay buhay sa lahat at bawat isa. Huwag nangangwikain ng sino man sa gitna ng kanilang pag-aaral tulad ng nagaganap sa kapatagan ng lupa.
Di ba nangyayari at nagaganap ang digmaan, ang kaharian sa kaharian o bansa sa bansa. Hindi nila ito naunawaan. Hindi nila ito naintindihan. Ang alam lang nila at batid na kailangan kong digmain ang bayang yun sapagkat sila'y lumalabis na, nagkukulang na o nagkakamali na, o gumagawa sila ng mga kahalayan o nais kong makuha ang yaman nila. Ngunit hindi nila ito naunawaan, kaya nagaganap ang digmaan sa ibabaw ng lupa. Wala sa kanila ang tunay na liwanag. Wala sa kanila ang tunay na pag-ibig na kanilang minumtawi. Wala sa kanila ang kaliwanagan, ang kapayapaan na hindi nila maapuhap o makita sa gitna ng pag-aaral na yan. Sapagkat umuukil-kil sa kanilang kalooban na sila'y naaapiw at nagagapi, na sila'y nakukulangan sa kanilang yaman, maging ang kalakasan nila. Hindi nila maunawaan ang mga bagay na ito sapagkat hindi nila mauninigan, hindi nila madama ang tawag at pagpapahayag ng dakilang lumikha sa kanilang kauan. Sa kadahilanan, bitbit at yapos-yapos ang sanlibutan ito. Kaya ang pangaral ng dakilang lumikha ay nagbibigay buhay sa lahat at bawat isa. Kung ang pagkanti ng dakilang lumikha sa kanyang anak o sa mababang pamamaraan, ang pagbibigay pangaral sa inyo ng dakilang lumikha, dapat itong maunawaan ng lahat at bawat isa. Dapat itong isaganap at isabuhay ng bawat isa ng sa gayon sa kanilang paghakbang muli, sa kanilang pagmulat muli, ay makita nila na ang dakilang lumikha ang dapat nilang dakilain, sambahin, parangalan, at sambahin ang kanilang ngalan sa paggawa ng kabutihan. Bakit ang dakilang lumikha ay laging naroon sa likod ng pintuan o nasa pintuan ng bawat isa? Sapagkat hindi niya hinahayaan na ang kanyang mga anak ay mawala sa kanyang hardin, sa kanyang paraiso o palasyo o kaharian. Lagi niyang kinakatok ang bawat isang kabuuan. Lagi niyang tinatawag ang bawat isa upang muling magsibalik, upang muling magsibangon, upang muling tahakin ang landas ng buhay ng kabanalan. Kumakatok siya sa bawat isa, ngunit hindi nauunawan at hindi nauunigan ng bawat isang kauan na walang pangunawa sa tinig ng dakilang lumikha. Kaya aking mga kapatid na nag-aaral sa paralan ng buhay, tulad ninyo'y kinatok kayo ng dakilang lumikha sa gitna ng inyong kabanahan, sa gitna ng inyong mga pag-aaral, sa gitna ng inyong pagsubok, ay tinawag kayo ng dakilang lumikha sa pamagitan ng katuknayan at pinagbuksan nyo ang kanyang kadakilaan at sumasa inyo ang dakilang lumikha sa gitna ng inyong pagtahak sa ibabaw ng lupang ito. Kaya aking mga kapatid na mga mag-aaral, dinggin ninyo ang kanyang tinig at buksan ninyo ang inyong kabuuan. Sa gawain ng kabanalan, sa gawain ng kadakilaan at pag-ibig na wagas, na ihahayag nyo sa pamagitan ng matapat na paglilingkuran sa isa't isa. Nang sa gayon ng kanyang tinig ay muling magbigay liwanag at magbigay lakas sa lahat at bawat isa sa pagpasok ng dakilang lumikha sa bawat isang tahanan at bawat isang kabuuan. Sa inyo ang kapayapaan, sa inyo ang kaginhawaan at kaluwanan, sa inyo ang kaligtasan, magpasuwanan hanggan. At sabi niya, kung kayo'y mapapagtagumpayan nyo ang mga pag-aaral na dumaraan sa ibabaw ng lupa, doon din kayo dadako sa kanyang kinalalagyan. Sa kanyang likmuan ay magiging katabi niyo siya magpasawalang hanggan.
Alalaumbaga, kung ang inyong mga kabuuan ay nagkaroon ng mga kagulumihanan, tandaan ninyo ang kanyang pangaral na nagbigay sa inyo ng kaalaman at karunungan. Nagbigay sa inyo ng kapanatagan at kalakasan na muling ninyong isasaganap at isasabuhay ang kanyang salita magpasawalang hanggan. Turuan ninyo, aking mga kapatid na mag-aaral, na ang pangaral na ito ng dakilang lumikha sa inyo'y naghubog sa inyo na isang mabuting anak, na naghubog sa inyo na magbigay ng liwanag di lamang sa inyong tahanan at sa inyong nasasakupan, bagkus sa lahat at bawat isa'y may hatid ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong sansinukob, mula ngayon at magpasawalang hanggan. Ang tinapay na binigay ng Ama ay isang paalala. Isang pangaral na kailangan matanggap ng bawat isa, na ang minimithi ng bawat isang kabuuan na ang kapayapaan at kapanatagan ay maghari sa buong sandaigdigan, maghari sa bawat isang kabuuan, na ang kapayapaan ang siyang laging naghahari at ang banal na pag-ibig ng dakilang lumikha ang maghihilom sa lahat at bawat isang mayroong sugat, mayroong karamdaman, mayroong pag-aalinlangan. Ang salita ng dakilang lumikha ay buhay ng walang hanggan. Kaya aking mga kapatid na nag-aaral sa paaralan ng buhay, hinahatid ito sa inyo, di lamang sa inyong nakikinig at nakikipag-aral, kundi sa lahat at bawat isang nilalang ng dakilang lumikha. Ito'y isang babala. Ito'y isang paalala sa lahat at bawat isa. Kung hindi nila itututok din, kung hindi nila ito isasaganap, kung hindi nila ito maaapuhap, at kung hindi nila ito maisap, may pagkakaloob sa lahat at bawat isa. Ang kaganapan na inyong nakikita sa kapatagan ng lupa ay maghahari ang kagulumihanan at kaguluhan. Kayo na aking mga kapatid na nag-aaral na sa paaralan ng buhay, tulad ng wika sa inyo, kayo'y may tungkulin at sa inyong mga balikat inatang ang mga tungkulin ito na inyong pinangakuan at inyong tinanggap. Bakuran ninyo ang inyong mga kapatid na nagkakaroon ng kagulumihanan, naghahanap ng kaligtasan, hinahanap ang liwanag, hinahanap ang kapayapaan, hinahanap ang poong may kapal. Kayo ang magbigay ng liwanag sa kanilang kabuuan, nang sa gayon, ang unang pintigin na sa inyo'y ihinahayag ng Ama ay dumako rin sa kanilang kalagayan, nang sa gayon, mapagtikaan nila ang kanilang mga pagkukulang at pagkakamaling nagawi at naiasal, at muli nilang ihakbang ang kanilang mga pangyapak sa landas ng buhay ng kabanalan tungo sa poong may kapal, na siyang makapangyarihan, siya ang pasimula at siya ang wakas. Sumainyo ang masaganang liwanag, ang kasaganahan at kapayapaan na ipinagkaloob ng dakilang lumikha. Sumainyo ang kalakasan at kagalingan sa inyong mga karamdaman, ang kasagutan sa inyong mga karaingan, ang kapayapaan, ang kasaganahan ay sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Ako'y sa inyo'y mamaalam. Ako ang inyong kapatid sa espiritu at katotohanan, bumabati ng magandang umaga, at ang banal na pag-ibig ng poong may kapal ay magnaunaw sa lahat at bawat isang kabuuan mula ngayon at magpasawalang hanggan. Ako inyong kapatid
sa Espiritu at katotohanan. Banal na puso ni Jesus na mamana. Magandang umaga sa lahat. Paalam.